So, may gabi sa tanan. Dalaygo ng Diyos, meaning taknaa sa kagabiyon nga gihatag niya sa matag usa. Higayon kita sa pagtuon tungod kay si Brother Jury, ningon siya nga mas buhapo gyapon na nga magtuon ta. Dugang mga pagtuon. Kay ningon ang Espiritu sa tagna sa Gospel Workers page 30 paragraph 1. Whatever may be man's intellectual advancement, let him not for a moment think that there is no need of thorough and continuous searching of the scriptures for greater life. So bisag unsa dayta ka bright, di ba? So dili gid dayta mundang kay ang lihok sa balang espiritu nagagiya kanato sa tibuok nga kamatuoran. No. Basta wala pa nato naabot ang tibuok nga kamatuoran, naapanay kay gayunan nga ang balang espiritu mugiya sa tuwa. Di ba? Gawas lang kung nana sa tuwa ang tibuok nga kamatuoran o nasabtan na nato tibuok Biblia. No. Pero samtang nga ang balang espiritu nga gipadala ni Jesus nga magigiya sa tibuok nga kamatuoran, naapagyapoy kay gayunan nga makakat-on kita. Okay. Dingon siya diri, as a people, bilang isa ka katawhan, we are called individually to be students of prophecy. Uy, mga estudyante dita, gitawag ta nga mga estudyante sa mga propesiya. No. Muna nga, sa una, canvas ko sa una, daghang mga libro. Sige, basa. Oo. Muna nga, para daghan tag makatunan, kay dili man ta maka-share sa mga butang nga wala naton hibawan. Ningon siya diri, we must watch with earnestness that we may discern any ray of light which God shall have present to us. We are to catch the first gleamings of truth, and through prayerful study, clearer light may be obtained which can be brought before others. Okay. So, ang atong topic karon, atong pag-discussan about sa 144,000 nga dili lang 144,000. No. Nga naa pa sila mga kauban nga gisulti ni Ellen G. White nga atong basahon niya. No, di ba? Okay. Kaya naay mga study po karon sa uban na only the 100,000. Di ba? Oh. So, ang atong tupiko karon, atong studyhan, nga dili lang 144,000. Okay. So, naibawa na to nga naibawa na to nga kung atong tanawon ang chart, nga nanata sa katapusang iglesia, Laodicea, di ba? Kung sa 7 churches pa na, nanata sa katapusan. Ang gusto lang sa Ginoo nga mahitabo sa katapusang iglesia, ang mga overcomer. Nga mahimot ang overcomer. Oo. So, sa diyang mahimot ang overcomer, posible nga kita gamiton sa Ginoo kay ang mga overcomer na may saad dira iyang palingkuron sa iyang tuo nga bahin, di ba? Kung atong tugutan sa pagbasa sa Revelation chapter 7 verse 1 to 4, ningon siya diri, and after these things I saw 4 angels, na upat ka manununda, di ba? Standing in the 4 corners of the earth. So mayong tag 4 corners of the earth, mao ni kalibutan, then ay 4 corners of the earth, di ba? That the winds, kaning hangin, should not blow on the earth, nga dili mo blow pa. Nga naman, kay delikado pa man ay kumublo na, nor on the sea, nor on the tree, and I saw another angels. So nakakita si John Revelator og another angels ascending from S. So gikan siya sa S, di ba? Having the seal of the living God. So dala-dala niya ang selyo sa buhi nga Dios. And he cried with a loud voice to the 4 angels, to whom it was given to hurt the earth and the sea, saying, hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servant of God
in their foreheads. So dili siya pwede buyan mintras nga ginaselyuhan niya ang sulugoon sa Dios. Kung atong padayonon sa verse 4, ningon siya diri, and I heard the number of them and I heard the number of them which were sealed, and there were sealed 144,000 of all the tribe of the children of Israel. Okay. So atong nibaw-an nga kaning angels nga gikan sa S, ang iyang trabaho silyuhan sa niya kay nagdala man sa silyo. Dili sa niya pwede buyan kay wala pa man na human og silyo. No. Dayon nadunggan ni John Revelito, klaro nga nadunggan niya ang kadaghanon, di ba? So kung atong hununaon ang kadaghanon niingon siya diri, and I heard the number is definite articles na siya. The number. Kay the word the is definite. Dayon kung atong padayonon og basa, and I heard the number of them which were sealed. Dayon niingon siya diri, and there were sealed an. Kaning the word an is indefinite articles. Oh. So it means to say, narin nato nakitaan nga dili lang day 144,000. Pero naagi 144,000. Oh. Pero wala nagpasabot nga sila lang. Oh. Sila lang ang nasilat because of the indefinite articles. Pero nagpamatudo sab nga naagi 144,000. Okay. So naiuban nga dili kayo magtuo ni ining 144,000. Naiuban nga nangutana po ko nganong unsay rason. Ang ilang gigamit nga quotation ni Ellen White kay mao ni ilang gigamit Okay, pero ato ni siyang sabton. Gisulti diri sa Selected Messages Volume 1 page 174. It is not his will that they shall get into controversy over question which will not help them spiritually. Dili bitaw mag-controversy bitaw nga sige pangutana nga magubot na noon, mag-away. Okay. Such as, unsa man ni siya, who is to compose the 144,000. So, dili ko nun nato lalisan, nga, muingon ng isa ka igsoon nga, ako, 144,000 ko, membro, ikaw dili. So, ang punto dira nga, who is to compose? Kung kinsa ang appeal yan ng ihap, Pero kung atong padayon ng pagbasa, ningon siya diri, those who are the elect of God, kani sila mga pinili sa Dios, will in the short time knows without question. So, wala siya nagpasabot nga dili natutunan. Ang iya lang gipasabot diri nga dili ta moadto sa kontrobersya nga sige tag kanang bitaw magkalalis nga pangutana og kinsa bay apela ng 100,000. Ang ato lang nibawan na sure nga kana sila mga elect of God na sila. Mao na sila yung mga elect of God. So wala siya kay kasagarang uban naggamit ani para di na nato natunan kayo. Di na ta moadto sa question sa controversial over question which not help them spiritually. So ang punto lang dira nga dili natutunan kung ikaw ba appeal or dili. Ang Ginoo ray nakabalo. Belong sa 12 tribes in Israel. Ato gyapon ang isgutan karon. Ato nang gutad-gutaron. Nganong importante man ni natong tunan. Tungod kay ning ingon si Ellen White, let us strive with all the power God has given us to be among of the 144,000. So, ang pangutana, makapaningkamot ba ta sa mga butang wala nato nahibawan? Maka-strive ba ta kay strive is maningkamot? Makapaningkamot ba ta sa mga butang nga wa gyud tay hanaw? Di ba? Di gyud. Makapaningkamot lamang ta kung kita nahibalo ta kung unsa ang gi-reveal sa Ginoo. May tungod diya kanila. So nganong ako maning gibaglisan tungod kay gusto na kong masabtan nato kung unsa ang word nga among. Okay. Ang pulong nga among kung atong gamiton ang Merriam-Webster Dictionary, the word among is in company of or associate with. So, duha ka book meaning niya. Ang pulong dayang among is, ang word nga in company of, it means to say, appeal ka sa ihap.
Ang ikaduha nga meaning is dili ka apil sa ihap pero you are associate with. Okay. For example, maghatag ko example. Kung ako membro ko sa tong church nga tong gisimbahan katong ila GC itong lugar gali Kambayog. Kung ako membro ko sa Kumbayog, the nice singing group ang church is the A Kumbayog. Kung ako taga Kumbayog, membro, the nice singing group, pero dili ko apil sa singing group. Niadto sila sa Central Church sa Cebu, nanganta. Ako nga walay apil sa ihap, pero ni uban ko sa singing group, I am not one of the singing group, in company of, dili ko apila na, but I am associate with. Wala ko'y apil sa ihap, pero associate with lang ko. Okay. Atong hinumduman. Nga, niingon sila, let us strive. Apil sa ilang Joy Tani, nga nag-strive gyapon siya. Kay let us man, di ba? With all the power God has given us to be among. Depende na sa Ginoo kung apil ka sa ihap or uban ra ba ka. Nganong ato maninggi gikuti-kuti. Gikuti-kuti ang kaning with. Tungod kay si Ellen G. White manggod, naa manggod siya gisulti sa early writings, page 40. Gisulat niya sa tuig 1846. Ingon siya diri, I beg of my attending angels to let me remain in that place. I could not bear the thoughts of coming back to this dark world again. Lindot yung kang langit. Kaya na po siya kabalikon. Di ba? Then the angel said, you must go back, mubalik yung ka. And if you are faithful, kung ikaw matinud-anon, you, with the 100,000, shall have the privilege, na akay pribiliyo, of visiting all the worlds. Kanang hinimo ng mga lahi pang kalibutan nga, wa pa na, di ba? Nga mo bakasyon dito kay 100 years biya dito ta sa langit. Magunsa naman ta dito ra ta sa langit. Pag-adto pud ta dito sa uban nga mga kalibutan nga hinimo niya. And viewing the handiwork of God. So inga na kanindot nga makauban sa langit. Di ba? Kay maka suroy-suroy pa ta dito sa uban nga mga planeta. Nga himo gyapon sa Ginoo. So, dili appeal si Mrs. White sa Dili appeal kay Widraman. Widraman siya. Okay. So, atong hinumduman nga ang 144,000 pag sale sa first sa Intel na siling Intel, wala appeal si Sister White. ha? Wala siya appeal. Wala siya na appeal sa 144,000. Kaya ang 144,000 kung atong padayonon og Pero nasiliwan istadihan o nasilyon gyapon siya pero wala lang siya na appeal sa ihap pero with siya. Okay, may mabasa. Kaya ang 144,000 ningon man diri sa early writing speed 15, the living sense, the 104,000 in number. It means to say, ginumiruhan yun sila, pila sila kabuk in number. Naagi 104,000. Okay. So, the living sense, mga buhi nga mga santos. Kaya na may nangamatay nga mga santos. 1,000 literal siya 140. Okay, ang pulong nga in number. For example, kung mo hisgot getag literal, wala ta nagpasabot nga only. Kaya na may uban nga literal pero sila lang. O di ba? Ang ato ang study karon, literal siya pero dili lang sila. For example, Wala problema. Okay na siya. 4,000 lahi na siya. Dili lang sila. Dili lang sila. Kaya na pa Pero may sample, hatag example, 12 disciples, literal, di ba? Pero dili lang 12 disciples ang nagtuo kang Ginsus ni adtong una niyang pakabot. Naalang siya 12, kaya ang 12 manggod na magunay significance. 12 disciples, 12 apostles, 12 tribes, di ba? So, kung imo nang basahon ng 12,000 in every tribes, di ba? Kung imo nang pitawon. Na siya meaning, biblical meaning, kanang 12. Kanang 10, ana siya meaning. 7, nagyapon. Ang 8, nagyapon. So, ang mga 3, nagyapon. Trinity. Di ba? Nanay mga meaning ang mga kuan. Okay. So, atong siguruhon nga ang 104,000 buhi gini siya. Kay na may uban nga moingon nga
Na may moingon nga uban nga, Brad, ungnya ra na sila na ingong living sense kay labanaw na maguna sila gingna na ingong living sense. Kuyawa, di ba? Atong basahon na lahi nga basahon sa Spirit of Prophecy yapon Review and Herald, March 18, 1890. Volume 67, number 11, page 162. Ako nang gi-kompleto. Okay, iningon siya dali. Blessed are they that do His commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city. Is the benediction of Christ when speaking of His own second coming. O second coming na ni. In the last chapter of the Bible, here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God, and the faith of Jesus is a description given by the angels of the 144,000 who will be translated without seeing death when Christ comes. So, klaro tataw guyod nga ang 144,000 wala kaagi og kamatayon. Og kani diayng Revelation 14:12 gi-pronounce din siya sa 144,000. Here is the patience of the saints. Here, saman. Regarding mag-usapan yung ganaw na, and the faith of Jesus is the description given by the angel of the 144,000 who will be translated without seeing death. So, kay ang 144,000 man, kay mauman to ang giingon nga, so kung balik ang Ginoo, so doon ay number nga 144,000 nga dili mo gikamatayon. Dili. Okay, without testing death. Without seeing dili mo gikamatayon. The rest, itong nasilihan nga po sa kuwan. So, dili na siya nag-refer siya sa kay ang 144,000 literally referring to the kuwan na siya na katulitawang na 12 tribes of Israel. Ato na siyang tunan gyapon karon. Ato na siyang ikuan. So, wala siya kaagig kamatayon. Ato ginaibutan kay mao may giingon sa inspiration, di ba? So katong ang mga nangamatay lang ng mga matinasana, wala kay nakaagi mo sila kamatayon. So ang mga members sa 144,000 sa atong kapanahon. O sa atong kapanahon jud kay wa man niagi kamatayon. Pero di ko literally nga kato sa among to the 12 tribes of Israel today. Ha? Ang another pangutyan kanang kana imo pangutana matubag na siya sa pag atong discussion karon kay ako na nag-answer diri. Oh. So ato nang matubag na kana imo pangutana kay nalibog magud sila kay all the tribe of children of Israel. Ato na siyang panon gyapon. Ato na sinsilyon. Oh. Aron nga mamit na nimo ang kanang imo ang pangutana. Oh. So ang imong pangutana mao ni siya na dari sa Revelation 7:4. O ato nang tutukan na para gid sinsilyo gyud nato na pagsabot. Atong ibawan nga ang Revelation 7:4 giingon siya, and I heard the number of them which were sealed, and they were sealed 144,000 of all the tribe of the children of Israel. Gikan gyud sa tribo sa Israel. So ang atong imo idot pasabutan na wala tay apil nga. ay mao gali nga kana imong question matubag ni siya karon. Kaya ang kuno ko diya kun awa at sa kanang ako ko kay based on Revelation. Revelation. Ang imo nga we are sealed and 144,000. So all types of the children. So, okay. We are not kuno siya. Ato na siyang tubagon nato na siya. Nga nganong apil ta dara o nganong 70 Adventist na. Okay, di ba? Okay, ato na to. Siya kay sa base sa writing Ellen G. White, ang imo na all the living man niya dili kay all types of the children of Israel. Lagi. What is the konsya kanang significance or nana siya significance. So kana imo pangutanan nanay tubag sa paagi nga nabati ni San Juan ang siniliyuhan nga 144 ni sa unsa niya pagkaagi nga nabati niya. Nadunggan niya. Yun siya yung nabatian yun. Ang nadunggan? Ang? Anong 144,000 kay I heard. The number. Nabati niya ang numero. Giyon sa niya pagpamati sa numero na 144 mil. Kaya na may nagsulti sa iya. Kinsa may nagsulti sa iya. Di ba naman to angels nga kauban niya nga kapakita niya. Di ba? Ang katong angels. So atong naibawan nga gisulat sa Biblia nga and I heard. Di ba mo na atong naibawan? Kaya pumunta na lagi ka ng pulot and I heard. Nadunggan niya na nagsulti. Sa may nabatian sa verse 1. Atong other angel verse 1. And I heard then basta ang iyang atong naibawan diri nga naa siya nadunggan. And I heard.
Karon na to, Oh. siya yung nadunggan. Hindi Pero ba? nadunggan, basta nadunggan na. Oh. So, katong pa rin mo ganiya, nga wala kulang ta, wala kinahanglan nga sa to, mususi kita. Oh, mususi kita. Mususi kita mga tanan. Oh, mo gali. Oh, kung saan man pagkabalo karon ana-anay third. Oh. Diin siya nakabati. Nganong nakabati siya? Oh. Kung sa katinuod na 144,000 ang yan nabatian. Oh. Oh. So, ang atong naibawan nga there is room sumala sa Revelation 7:4 nga naa siya nadunggan. Okay. Pero kanang pangutana nga kinsa may nagsulti sa iya, ato gyud po nagtukion kung natay kay ganun. Basta ang ato lang dari, ang ato lang nakuan dari nga naay nasulat sa Piladayag City 4. O naay nabatian. Oo. Pero nindot kaya po nang pangutana. Oo. Pero natay daghan mag-anggulo ang pagtuon, di ba? So natay anggulo nga tunan dari kung kay gikan man sila sa all the tribe of children of Israel, di ba? Okay. So atong nibaw-an nga ato na pong susihon, where are the 100,000 to be found? Asa man sila makitaan kay uy, naagit tayo nabasa nga all the tribe of the children of Israel, di ba? Okay. So atong hinumduman, sumala pa sa inspiration sa Testimonies Volume 9. Page 164. Ningon siya dali sa Ellen G. White. In order to be purified and to remain pure, Seventh-day Adventists must have the Holy Spirit in their hearts. So nakakuno tayo Holy Spirit sa itong kasing-kasing and in their homes. The Lord has given me light that when the Israel of today, so giyag yung gimension nga ang Seventh-day Adventist is a modern Israel or Israel of today. Humble themselves nga magpaubos sa ilang kagulingon before Him and cleanse the soul temple for all defilement, He will hear their prayers in behalf of the sick and will be blessed in the use of His remedies for disease. So, atong nibawan nga ang Seventh-day Adventist is the Israel of today. O, mo na ang atuang nakuan. So, muna ko pasabot sa living nga 144,000. Oh, nga ang 100,000 gikan sa Seventh-day Adventist. Nag-refer na sa atong current generation. Oh, modern Israel. So, how about sa Katoliko nga old nga? Nangamatay naman to, di ba? Oh, nangamatay na to. So kanang Israel to the physical good siya nga Israel. So, kana siya nga ato sa nang padayon og basa kay naman na kani nga study mamit ra gyapon nato na. Okay. So, Israel ba? Literal siya nga Israel. Or kanang modern Kanang ingon imong modern Israel Okay. siya nga pagka-modern so ang atong nibaw-an physically nga naay physical ang spiritual Israel pagmiutag Seventh-day Adventist gitawag man ni siya spiritual na Israel. Pero ang kailangan natong masabtan pod nga ang spiritual ug literal dili na sila contradict. For example, si Isaac born in spirit, di ba? Pero dili na to malalis nga literal pod siya nga anak ni Abraham. So, for example, God is spirit, pero dili na to malalis nga naagay Ginoo nga literal, di ba? So, ang spiritual ug ang literal dili na sila contradict. Ang spiritual ug carnal or fleshly mo na sila contradict. Okay. So pag-identify sa tinuod yun nga Israelita o tinuod nga Hudiyo. tinuod nga Hidoya, sige. Pag-identify. Nay tay mga okay. Sa mabasa kanang mga uban nga question na maguna sa atong presentation. Siguro pag Hindi, tumaga lang siya. sa manang Kanang Israel of today, kanang Israel, kung saan yung pag-identify nga ikaw tinuod ka nga Israel. nga Israel. Okay. Literal. Ang Israel manggod naay gitawag nga through adoption. Napo Israel nga nagkay blood. Napo kay blood. Okay. So atong hinumduman nga na Israel nga through blood, napo Israel nga through adoption. If you are in Christ, you are the seeds of Abraham. Mao man gingon, at through adoption na siya. Pag miyong kag blood, napoy blood. For example, silang Peter. Silang Peter, na sila'y dugo, pero napod sila'y spiritual Israel yapon sila. Kining sa Piladayag Kapitulo 7, mao ni siya ang Israel of today. Mo na yung mabasa.
So, Atong panahon. naibawa na to kay in number man. So kung atong basahon ng Revelation 7:4 to 8, gigutad gyud siya nga in number, di ba? And I heard the number of them which were sealed, and there were sealed 144,000 of all the tribe of the children of Israel. So gigutad-gutad siya sa verse 5 padulong sa 8 nga 12,000 gyud in every tribes. Kung imong ipon, in number gyud siya nga nahimong 144,000. Okay. So, stop sa yeah. okay. Sa verse 4 to 8 mo kay ang 12 tribes of Israel kung gingalan. Lagi. How come? Lagi ka na imo pangutana nana sa dari nga ma-meet na nimo. Lagi kung Oh. ganun dimension man diya nga literal nga 12,000. Oh, kang Judah, kang Reuben, di ba? Na may literal dira. Ang 7 katong 4 ingon siya nga ang kuan na ang 144,000 nag-refer na sa mga living saints bitaw. Oh, lagi. Kana nga question ato lagi nang Kwenta ni mo, Brad, ang 12,000 times mo sa 12 Lagi tribes. 144 lagi pero Oh. ang kuan mo diya kay Pero kay Israel today, Oh. asa man ka nakaliwa na atong panalitan Oh. Amerika, asa Yeah. man nakaliwa. Mo na atong tubagon tanawa natay mapping ano sa Abraham. Complete genealogical Abraham. Mo na nga gusto ta nga atong sairan po ni siya, di ba? Oh. Nabawa na to nga ang si Abraham gisaaran sa Ginoo, di ba? Dayon na siya ang saad dira nagikan kang Isaac. Di ba? Kang Isaac. Dili kang Ismael, kang Isaac. Dira kang Isaac napoy duha ka kaluwa, si Esau ug si Jacob. Pero ang saad nagpadulong kang Jacob. Diha pud kang Jacob na ay 12 ka tribes dira nagikan ang 12 tribes. Okay. Naibawa na to nga diha sa 12 ka mga banay, kumplito pa sila sa panahon ni David, di ba? Di ba? Kumplito pa sila sa panahon ni David. Dayon, nakasala si David, napasaylo siya sa Ginoo, nagsunod iyang si Solomon. Nakasala si Solomon, gainan siya nga pag mamatay siya, ma-divide ang kingdom sa duha ka bahin, duha ka tribo, Benjamin o Judah, then 10 tribes. Then atong nibawan sa history nga ang 10 tribes mao tong unang nag-scattered kay nag-intermarriage man sila nakigminyo sa lain nga dili magtuo. So pag abot ni Jesus, ato lang i-shortcut nga nahibaw-an nato nga si Jesus, pag abot ni Jesus, sumala sa propesiya nga si Jesus diri siya muagi sa kaliwat ni Judah or ni David. Oo, sumala sa propesiya. Mao na nga ang usa ka buta nga si Bartimaeus, ningon siya, and all the people were answered and said, na mga tao nga nag-ingon, is not this the son of David? Mao ba niyang kaliwat ni David? Oh? Kung atong padayunon sa pagbasa, bisag ang usa ka kuanay ningon diri, oh Lord, thou son of David, daghan nakabaluan na kay ila man ang gitun-an nga ang kaliwa nga ang Messiah moagi diha sa tribo ni Judah, ni David. Oh. So ang ato lang naibaw-an nga daghan na sayod niya na nga diya gyud mag-agi ang kaliwat. Okay. So kung atong basahon ang Revelation, Matthew chapter 1 verse 17, nahibaw-an nato nga naay record gikan kang Abraham padulong kang Jesus pila ka henerasyon. Oh, unto the book of generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. So all the generation from Abraham to David are 14 generation, and from David until the carrying away into Babylon are 14 generation, and from carrying away into Babylon unto Christ are 14 generation. So tulo ka 14. Kung ato na siyang sabton, gikan kang Abraham padulong kang Jesus, that is 42 generation. And gikan kang Abraham padulong kang Jesus, that is more than 2,000 years. Ang iyang kalayon sa katuigon. Then, gikan kang Kristo, padulong sa atong kapanungunan, walay record sa Biblia. Ang ato lang makita nga record, gikan kang Abraham, padulong kang Jesus. Pero gikan kang Jesus, padulong sa ato, walay record. Only sa heaven, sa Book of Remembrance. Kay ginasulat man dito, kinsa atong lulo sa atong lulo. O magita kaila ba kani si Jury, kaila ka sa imong lulo sa imong lulo? Pangalan sa imong lulo sa imong lulo? Wala. Pero ang Ginoo kabalo siya, di ba? O ingana lang ang atong nibawan. Mohatag kuan para Katong 12 ka tribo ba? oh
Kung sa may kalapigitan ni Ephraim o ni Manasseh, Ang 12. apil na sila. Okay. Kung atong basahon ng Genesis, nasabtan nato nga ang anak ni Joseph nahimo pong anak ni Jacob. Kay gibless man to niya, giana pa magay to niyang kamot, di ba? Oo. Siyempre, ako na to ni. Oh, mga po gali, iyang giisip nga magdalag gyapon sa name sa Israel. Oo. So, kung imong tanahon, nahimong kuan, di ba? Nahimong kalakip sa Israel. Oo. So, darita sa lain nga anggulo. Okay. Atong nibaw-an nga sa diyang pag-abot ni Jesus dari, ang iyarag yung naabtan duha ra gyud ka tribo, ang tribe ni Benjamin og ni Judah. Okay, mo na gitawag ng Hudiyo. Diha sa Kalbaryo sa cross, ang Hudiyo natunga sa duha ka bahin. Dili magtotoo nga mga Hudiyo ug magtotoo nga Hudiyo. Sa diyang gikonverter na si Pablo, ug si Pablo usab nanguna sa pagwali sa mga hintil. Atong nibaw-an nga niingon sa Romans 11:17. And if some of the branches, ang pulo nga some dili tanan. And if some of the branches be broken off, and thou being a wild olive tree, katong mga hintil, gitawag to sila nga wild olive tree, were grafted among them, and with them partakers of the root and the fatness of the olive tree. So nagpasabot nga kani diay ang church at the time, ngadtong panahon na, is composed of olive tree and wild olive tree. Okay. Dayon, murag na papa na ang pagkahudiyo. Ang gidala na nila Christian. Di ba? Kay pwede naman sila makigminyo sa hintil nga pareha sila og pagtuo. So kung naa sila anak, so ang ilang anak intermarriage na or intermix na ba ng blood. So kung naa sila anak, kung ang hintil nga dugo pero nituo sila kang Jesus nga ilang personal maluwas, gigraft sila, then nakigminyo sila sa Hudiyo nga naidugo, ang ilang anak mix na. Hindi magkakahindil ba? Ha? Ang hintil mao na sila ang dili mga Hudiyo nga dili magtotoo ba sa una. Oh. Pero by blood, sila, Wala sila idugo. Oh, kanang hintil nga pagka-Hudiyo. Oh, hintil. So, kung nagkigminyo sila to kay pareha naman sila pagtuo. Ang ilang anak mix gyud, di ba? Dili na siya pure nga Jew. Mix lang. So at that time, sa diyang na sila anak, kung nagkigminyo sila, nagminyo gyud sila, kay pareha naman sila pagtuo, ang church is composed na siya nga na ay dugo, na ay walay dugo nga pagka-Hudiyo, pero nag-graft lang siya, na apoy mix. Di ba? So, ing-ana ang hitabo sa Christian world. Oh. So, sa dagan sa panahon, niagi pa sa Dark Ages, di ba? Niagi sa Dark Ages, dugay kayo for 1,260 years, di ba? Oh. So, grabe ang intermarriage. Oh. Dayon, pag-abot sa Three Angels Message, 1844, pag-organize sa kaninga movement, kaninga church, katapusang iglesia militante. Pag-sound sa Three Angels Message, mahudiyo mang kaog dili, basta mutuo ka sa Three Angels Message, part ka sa Seventh-day Adventist. Di ba? Lakip ka sa Seventh-day Adventist. So, ang church di ay, wala ta kabalo kung naabatay dugo o wala. Only God knows. Kay ang 10 tribes, na scattered magay siya una, dito sa Samarian. Then, ang mga Samarian, kung imo nang ilocate, mga Kastila, niani ang Kastila, nag-intermarriage ka po, nagigminyo, wala ta kabalo. Kung mo gali, nga wala ta kabalo kung nabatay blood o wala ba. Kaya wa magita kaila sa atong mga lulos itong lolo. Nakabalutan nga natin mga lulo nga mga kalahi nga mga Kastila. Kung i-trace na nimo, dito na nag-scatter ng 10 tribes, di ba? So, ang ato lang naibawan, sumala sa inspiration lang. Naingon dari sa Review and Herald, November 11, 1903. All, ang tanan, the Old Testament history and prophecy, o ang propesya, show, nagpakita, that God is working through the chosen seed of Abraham to save the world sa pagluwas sa kalibutan. He was trying to induce them to fulfill their mission. Unsa ilang mission? Namely,
to carry the gospel of the kingdom to the whole world. Mao gina ang ilang kung atong basahan og otro, ang tanan gyud sa Old Testament history, lakip na ang prophecy, nagpakita nga ang Dios nagtrabaho gyud siya diya sa chosen seed of Abraham. Padulong sa atong kapanahunan. Kung atong padayonon og pagbasa ang Espiritu sa tagna, ningon siya, why did God choose Abraham? Nganong gipili man gyud niya si Abraham? Because when God called Abraham, obeyed. Sa diyang gitawag siya sa Ginoo, obedient siya. He calls all, gitawag tanan. But those who will not hear the call cannot be used. Katong dili maminaw sa tawag, dili gyud magamit. So ang pangutana, why did he work through Israel for so long? Nganong grabe ang trabaho sa Ginoo for so long? Gikan sa una hantod karon trabaho gyapon ang Ginoo sa modern Israel, di ba? Israel of today. Because headstrong as they were, bisag gahi silang ulo, ningon siya diri, they were the only people near enough to him for him to work through. Sa tanan nga mga tribo nga mga tao, mauna siya ang pinakaduol. Naadra mo na nga nindot nga pagkasulti dere, why did he work through Israel for so long? Because headstrong as they were the only people near enough to him for him to work through. O, di ba? Okay. So kung atong i-summarize ang ikuan sa nato gamay, atong gibasa ganina. It is therefore obvious that the few identified Jews, kaning mga gamay lang nga mga identified Jews of today, karon, are not the only descendants of Abraham, but that many of the Gentiles, dagan nga mga hintil, must be of Abraham. Since atong nakita nadayag nato, nakita na to, since this mix-up situation exists, nag-mix-up situation exists, hardly anyone can really say for sure that he is not one of Abraham's children. Dili ta makaingon nga wala tay blood. Kaya wa magita kaila sa atong mga lulo, di ba? Oh, tungod sa mix-up situation nga nahitabo. Perhaps many of the nations, daghan nga mga nasyon, whom the world called Gentiles, nga gitawag ng mga hintil, are the children of Abraham. We do not know for sure who is who. What the kabalo? Kaya wa man tay record. Ang Ginoo ra may na-record. God, however, ang Diyos ra gyud mismo, has kept a perfect genealogical record. Siya ra gyud ang nakabalo kung perfect genealogical record. Kay recorded man sa Biblia. Asang record sa Biblia? Sa Isaiah 87 verses 4 to 6. I will make mention of Rahab and Babylon to them that know me. Behold, Philistia and Tyre with Ethiopia. This man was born there. Nasayo ng Ginoo kung asa ka na tao. Kinsay mong lulo sa imong lulo. And of Zion it shall be said, this and that man was born in here. And the highest himself shall establish here. That the Lord shall count, siya nagahiyap, when he written up the people that this man was born there. So, dili na nato na problema. Oh. Siguro, makaingon ka nga, we don't know who were our, mayroon ka nga great-great-grandfather, anak. Pero, siguro sa atong kuha na to, sa atong tumas, sa atong naong, sa atong ilong kinasay kita. So, mayroon ka nga, ibutan no, ang mga Ephraimites or katong part sa, specifically sa 12 tribes of Israel, mga tagas lang ilong dito, mga Arabo sa kung atong sa atong nga generation, mura kaliwa sa Arabo, dito ta mayroon nga, kita lahat po nga race, siguro po. For example, tungod sa mix mangod. Bisang mga Tungod mix, sa liwa sa piyan nga, di mo pero sa mix, Mix. Depende sa laliwat o mingon siya nga, uy, naliwat sa man. Uy, naliwat sa lula. Sa lulo. Pero hindi magit siya, kanang mo, kaya sa mga dugo nga mga, sa mga Amerikano. Kung magiging sila, kanang mo isok sa dugo pa. Nalos pang yung identity Parang na akong ano. ipapati ba, yung explanation, confusing kayo ka. Ang yung explanation nga naman, nag-discount ka kaniya sa 144,000. Niya, magpapanay mo, ang mga Israel na siya. Karon lang, Israel of today. Ang iyo dito nagbasa. Ingon na sab ka, nga by blood, Judeo by blood, or Judeo by blood, basta kay at na himong children of Abraham. Dili ang akong na sab ka, isa-isa. okay.
nag-diskuto sa ka nga na ay mga Gentiles nga ito na kang Abraham sa kimod ng anak ni Abraham. So pumunta na karon kinsa magudto sa katinuod nga ang Israel na gudto di maoy membro sa 544. Okay. Atong nibawan nga ang Seventh-day Adventist is the Israel of today. Mao man atong nibawan. So, yun sa pag-prove nga ang Seventh-day Adventist maog na Israel of today. Sumala sa mabasa. Tanang Seventh-day Adventist Israel of today. Israel of today. So, members lang sa 144,000? Dili, kanang ang 144,000 is, ang 144,000 Israel man sila. Comes from the Israel. So, atong gibasa ganina, kaya ato raman itong gibasa. Nga ang Seventh-day Adventist is the Israel of today. So, dira ta nagbase lang. Pero kung natay lahi nga mga quote nga mabasa nga, dili lang nga murag na ay kasumpaki dito ato gyud pud tunan. Ana lang. So, ang Israel of today karon Seventh-day Adventist. Mauna siya ang karon kay wala naman to kauna. So ang karon man wala ka spiritual Israel. Spiritual Israel gyapon. Ang karon dili pud tanang Seventh-day Adventist dili mamatay kay ang iyang topic ko anan puro buhay. So ang kadtong namatay sa na under sa misay sa tulong ng pulunta masilyuhan gyapon to. Maluwas gyapon to siya. So ang nagkumpos na ng 144,000 regardless kung sa imong rasa importante Seventh-day Adventist. Ang 100,000 naagit sila. Naa sila lineage. Na sila lineage. Pero kailangan Seventh-day Adventist siya kay Israel of today man. Di ba? Pero kita karon ako So kung Adventist ka, you are spiritually Israel o Israel of today. Okay. Pero in terms sa lineage, wata kabalo. Kung naba ko'y blood, or ana kay ang Seventh-day Adventist naamag yun ay blood kay tungod sa mixing, di ba? Namagay mga Hudiyo galing nga na Adventista, pero gamay ra na sila. Pero I sure good nga naapoy Gentile and Jew nga mix tungod sa intermarriage. Sure gyud na siya. Then sure pod nga naapoy Gentiles gyud nga wala gyud naka-mix. Di ba? So nga na nga atong nibawan. So atong nibawan, however, because the identified Jews rejected their Messiah, kay gi-reject man gyud nila itong mga Hudiyo. The Lord rejected them and chose the Christian Jews. Kaya ang unang mga Kristiyano, mga Hudiyo, magyapon to, naman to sila bilad, as His people. Thus, the promises in the Bible to Judah and Israel in the latter days does not apply to them. Dili magyud apply sa ila katong mga nag-reject, di ba? But to the Christian Jews. And where are they? Asa man sila? In one of the Christian churches. Kaya ang one of the Christian churches, may gamito nga maghuman sa bulaton sa Ginoo, di ba? That God recognized as His church. And who are they? Kinsa man sila? Only God knows the generations of these Christian Jews who look like Gentiles that descended from the seed of Abraham. As He knows, nga nasayod ang Ginoo, knows Jesus, generation back to David. Kabalo man siya gali kang back to David, ang henerasyon. And to Abraham and to Adam, kabalo po siya sa ang every generation, recorded sa Luke chapter 3, verses 23 to 38. In this genealogical record, He knows, kabalo siya, every Christian Jew who married Gentiles and lose their racial identity. Na-lose siya tungkol sa intermarriage. Dugay ba kayong panahon, di ba? For how many years sa sigig intermarriage? Dayon, and who descended down to our day in His church. Nga naabot sa ato ang kapanahunan. Okay. Mauna nga sa Ellen G. White, ningon siya, it is not His will, dili niya kabuton, that they shall get into controversy over question, which will not help them spiritually. Such as, who is to compose? Di ba? The 144,000. Ningon pa yun today, those who are the elect of God, mga pinili na si Ginoo, will in a short time know without questions.
Ayaw ka, it is not His will that they shall get into controversy over Christians which will not help them spiritually. Who is to compose? Who is to compose? Pero ang iyong explanation, ang i-compose sa Israel of God, ma-Israel siya o ma-Gentile, basta sa kangkuan. Ang akong discussion is, kita spiritual Israel ta, ang Seventh-day Adventist. Sa spiritual Israel, na ay blood, na apoy wala. Kay ang olive tree, sa tupa ko, naka-isa Seventh-day Adventist ka, spiritual Israel, sigurado na yung ka. Nga? Katao na yung ka sa Ginoo, kay naka sa Seventh-day Adventist Church. Sigurado na yung ka. Okay, ninyo dito. Pero sa tupa, wala na isagol ana. Wala na isagol ana, puro bina siya katawan sa Ginoo. Katawan gina sa Ginoo. Ang 100,000? Ang 70 Adventist. Dili, ang 70 Adventist gitawag sa spiritual Israel. Okay. Dayon, ang diha sa 70 Adventist nagsagol pa ang bulayon og trigo. So ang bulayon og trigo basta ang 70 Adventist gi-mention dito Israel of today. So unsay girepira na ang katawan gyud niya nga faithful katong mga overcomer. Kaya nabawa man na ito nga ang 70 Adventist nagsagol pa man ang bulayon ng trigo. So sa mag-seal, o sa tinuod yun nga, masiliuhan yun ani. Sa ang 144,000, nagyod, may masiliuhan. Dili lang. O, kinsa may masiliuhan nila eh. So ang nasiliuhan lang, ang gingon diri nga silyo, atong sayron unsang silyo. Okay. Ingon ang Bible Commentary, Volume 4, page 1161, paragraph 6. Iyang gikot ang Revelation 7:2. Okay? Seal is a settling into truth. O ang silyo di ay pagpanilyo sa kamaturan. Just as soon as the people of God are sealed in their foreheads. It is not any seal or mark that can be seen. Dili makitaan. But a settling into truth. Masitod sa kamaturan, unsa man nga kamaturan? Both intellectually and spiritually. Intellectual o kinaiya spiritually. So that they cannot be moved just as soon as God's people are sealed and prepared for the shaking it will come. Okay. Okay. Ang pinansil, settling into truth. So kung nag-isilyo, mag-isilyo sa siling angel. Nga, isilyo niya sa 144,000. Unsa man ang isilyo? Silyo. Mo ni ang gingon, settling into truth both intellectually and spiritually. Nasitol ta sa kamatuoran intellectually and spiritually. Mo ni ang gingon dire. But dili man makitaan. Mark that can be seen, dili makitaan. But a settling into truth both intellectually and spiritually. Mo ang gingon dira. Okay. Sa forehead na. Gingon dira sa forehead. Okay. So ang gingon po diri sa inspiration sa diri sa Testimonies Volume 5 na puta, page 213, paragraph 2. Not all who profess to keep the Sabbath will be sealed. Kabalaw man ta nga ang Sabbath is silyo man na sa 10 Commandments. Pero dili kani nga klase nga silyo is kay ang kamaturan dili raman Sabbath. So settling both intellectually and spiritually. Not all who profess to keep the Sabbath will be sealed. There are many even among those who teach the truth to others, bisag katong nagatudlo pag kamaturan sa uban, who will not receive the seal of God in their foreheads. Nga di gyapon makadawat sa silyo sa Ginoo. They have the light, na sila'y kahayag sa kamaturan of the truth. They know their masters well, kabalo sila sa ilang master. They understood every points of our faith. Pero unsay nakakulang nila? But they had not corresponding works. Okay. Ang Sabbath, maunay seal sa 10 Commandments. 10 Commandments. Hindi na siya silyo sa Diyos, silyo na sa 10 Commandments. Silyo na sa Diyos sa 10 Commandments. Sa tubok 10 Commandments, maog na ang iyang yun, sa tanan nga, sa 10 Commandments, mo na yung pinakabugats. Hayag ba? Mo na ang ginadala sa katawan sa Ginoo. Pero in terms sa Revelation 7, kay settling of truth both intellectually and spiritual. So part ra na siya ang Sabat, kay ang kamaturan dili ra man siya Sabat. Apil na ng uban ng mga kamaturan pa. So
So ang nakanindot nga bisag tuod nga naay gisilyoan nga 100,000, naatay na ibawaan nga naapoy with the 100,000. With the 100,000. So mao ni ang atong pagtuon nga ang atong nakabot nga si Ellen G. White with Russia. Lahi ng 140,000, lahi ng with. Lahi po ng with. Lahi po ng great multitude. Lahi po ng great multitude. Kaya ang great multitude, dito naman na sa loud cry. Pero kanang with, kay naman uban nga 104,000 kagamay ra sa 104,000 ko i-compare nimo sa 70 Adventist, di ba? Sa uban mo doon, sa tanang 70 Adventist, ang maluwas lang 104,000. Nga buhi. Sa report. Ang ilang with, So, sa saksi gani. So, sa 70 Adventist, na ay 104,000 nga buhi. Ang with naman, sa with, na uban nga mga with nga nagpahuway, naapoy, naabtan og buhi. Pero katong 144,000 in the last days, literal in number dito nga buhi sila. Buhi sila. Buhi gid sila. Awag gid sila kahit kamatayon. Pero ang mga faithful na mga 70 Adventist na kinabuhi na namatay, luwas niya hapon. Luwag buhi, Kano sa aman sila mahimong membro sa 144,000. Panahon magbalik na Ginoo, sa di pa mabalik ang Ginoo sa masiluan sila. Kay sa wala pa nagbalik ang Ginoo, gisilyoan naman sila. Di ba? Sa to pa wala pa ginasiliwan ron. Wala pa gyud. Dingon man dito nga sealing time. Na may sealing time. Sealing nag-settling man tabot intellectually. Ano sa aman ang 7:1 gisulat nga kani adto pa man gid. Lagi kay propesya man na. Wa pa ka mga matay pa una nga siliwan. Mga propesya man na. Basta nga atong nasiguruan nga 104,000 buhi. Mo lang na atong nabasa. Living sense gid siya. Kay ningon man ang Amos 3:7, truly the Lord will do nothing, but he revealeth his secret unto his servant, his prophet. So mo lang nga nagbasa ta diri mga sinulatan sa ni Ellen White by God's grace. Okay. So dara lang ta kutob o ato lang dungagan sunod kay dugang mamata pagtuon kay mga student of prophecy man ta. dagang salamat sa at least supaya sunod. Duwata mo pumunta sa Lagi. Na may usahay good nga ang pangutana, wala naka-insert diri. Napoy usahay nga ang pangutana, naka-insert ko dito pa sa unahan. Okay. Lagi. Ngay mga pangutana nga kung dili ko kabalo, mingod ko nga wa pa ko kabalo na. Ako pa nang tunan. So, ako dili ko maulaw, mingon ko wa pa ko kabalo na, ako pa nang tunan. Ang ako lang gi-share, ang mabutang nga akong nabasahan o nasaksihan. Moro na. Kaya di mo ko makasaksi sa mga butang wala ko kabalo. So, mo na nga, naiuban nga, kalibog, of course naman na yung mga pangutana. Atong gi ko na humahom na to ba kay ang kamuturan haom magina. Okay. Kaman ganang feeling man siya. Ang ato lang diri gabasa lang ta kung sa atong mabasa din atong gitimbang-timbang o asa si haom. Kay let your election be sure then wala na to gi-sure. Di ba? Oo. Kining last part mo giingon din sulat sa Testament Volume 5. Not all who profess to be Sabbath will be saved. There are many even among those who teach the truth. To others who will not receive. Basta pa rin nagtuldo na. Siguro kita nagtuldo. Pero walay corresponding works. Pero pag ako niya, teach the truth to others who will not receive. The seal of God in their courage. They had the light of truth. They knew their master's will. But they understood it with their faith. But they had not corresponding works. Walay binuhatan. Patay ang patay ang pagtuo. Patay. Kung unsa atong gitudlo, atong kinabuhian. Ana ginasa. Para buhi. Para makadawat ang silyo. Di ba? Walay corresponding word. Sa Santiago pa na, pakita ako sa imong pagtuo. No, dili way binuhatan kay pakituti ka sa akong pagtuo nga may binuhatan mo na yung Santiago. So, ikaw diha gid ron. Sa 144,000.
di ba ka magka-difference unya sa piso pagtulog sa pwede ka kung kaluwasan pinagsagra sa tungod sa pagto. Oh, wala problema. Kay dili ra 100,000 ang maluwas. Na lang siya gigamit nga instrumento. Kaya ang saad nagpabilin pa man, wa man nabungkag ang saad. Oh. Ang covenant sa Ginoo, wa man na naguba ang covenant sa Ginoo. Na may katundo ko pa Oh, dapat weed. Ang weed man god na wala naiuban na walay mga blood. Kapag ito na ito mga doon ay upat ka kasi sa maluwas pa. Katong ginapusitaran ni Elijah, ni Moses, kisang tulod, ni Abel. No, Abel to. Ni kisang tulod sa bro. Abel, Enoch naman, mga kwarto na upat ka mga kasi sa grupo sa maluwas pa. Lagi. Dagad kung mahimo luwason tanan mo mo gini plano sa Ginoo. Kanang pagtuon na 144,000 lang maluwas sa Sibisa. Kung mo na, kag-Enoch mo na. Sa report mo na. Oh. Dili gyud na mao. Sa daghan, sa daghan pila pamilya ka na. So, dalo ang Ginoo sa kaluwasan. Ang sino ang ta maluwas? Dili dalo ang Ginoo sa kaluwasan. Gusto ito sa history. Mabita pa Ang sa gusto gibaya. niya maluwas siya. Gusto niya maluwas man tanan. Ah. Dili siya dalo. Kung naman po'y mabasa nga ang naluwas usama sa balas sa baybayo, naman po'y mabasa na. Oo, di ba? Oo. Sama sa bunbun sa Oo, nagya po'y mabasa na. Usama na nimo, daghan maging maluwas niya po. Oo. So, mahimo ba yung good news kung gamay ra mga luwas? Oo. Mahimong good news kung daghan mga luwas? Good news, good. Mayo balita gani. Ah. Pero daghan gyapon ang gimaluwas, pero daghan gyapon ang maluwas. Ano na siya? Kaya mabalik ka ng Ginoo bisan usa ka kabuk ng loson. Oo. Kung mao gyud, Balik siya. balik na siya. Balik yun siya kumahuman ng bulaton. Oo, kumahuman. wala ka tapang dito. Then, nabawan po na to nga dili ra pod isa ra kabuk ang luwason. Kay naman tayo numero nga kuha napagi-great knowledge yun. So, di ba? This is why bisan usa lang ibalik. Oo, mabalik gid siya kay iya man ang gisaad. Di mo siya lang Ang iyang gisaad dili mamapakyas. Oo. Tumaro na sino yung saan. Oo. Kung ipakita naman daan, Oo. ay, ano pa sana, wait pa. Oo. Kaya lang kayo multitude. Ah. So, na, hindi na, hindi na siya. basta ang gikuan akong nasabtan dere ang iyang katawan karon 70 Adventist. Sa kaluwasan. Kalisod maputihatag sa uban. Sana may yung panon. Basta ang Israel ka of today, mga basa ganun sa 70 Adventist. Dili kay mapita mo ang dito nga ang 70 Adventist ko kay wa mo bila inadala sa radio. Anak, mo gina. Bukuan Oo. oran ba? Gospel, everlasting gospel good. Pitsa pa may lain nga grupo wala na. Ano yan? Nagluwa lang ko kay Kristo pa ng atong binuhagan. Sakto to, ang atong sa tumaturo. Nga na corresponding work nga ang atong pagtubuhi gyud. Nga dito ta na bilong sa trigo. Dito ta sa wise virgin, di ba? Dito ta sa good peace, dara ta sa kandero sa Ginoo. Oh, man importante, let your election be sure. Mo nang i-sure gyud ka to. Oh, man. Oh. Oh, nagi. Sana kumato lang na nagto. Oh. Anak. Paninglong diata sa mga butang nga gisalig sa Ginoo. Oh. Sa kuwan na tabang mo yung taon. Wala pay ba? Ano kay pagrat balik dino kay dagan hidog lang kay anak niya wa may nangaw. Oh, Yeah. kanang sa Jeremiah 8:20 ba? Kuya ana og kanang ang mga anihon mga tagap ka ba? Ingon nga Pwede bagyo daw. Napakanindot kayo kay kung imo bitang tanahon sa Jeremiah 8:20 ba? Pero panahon na, kung sa teknolohiya Ya, ang mga mga tao, kamo hindi niya ko hindi na ignorante sa Wala mga tagot na lagi. Oh, tinuod na. Pwede di mo suot ang Pero Ginoo. ako na discover bisa namin ang tao karon bistan. What sa kinusinti sila kung barog sila sa dili tinuod. Basta imo lang yung musultihan. Wala kay ito ko gahapon sa iya ani akak sira kaso